Nakakahawa pala yun. Ang galing naman ng diction. Parang mahihirapan ako magsalita ngayon. Medyo napilipit yung ano ko, yung tawag doon, yung aking dila. Sana walang English na kasama dito para hindi ako mahawa. Baka hindi ko makarry yung power ni Rachel. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Parang mahina. Are you blessed? Oh, syempre, kada gising is a blessing. Kitang-kita naman yung mga, kita mo yung mga itsura ng mga, kahit walang mga dimple, naka-smile. Yan yung DNA ng Kristiyano. Di ba? Bakit masaya? Kahit pang easy-link lang, okay na. Kasi, naipadala na lahat. Naipadala na pala lahat yung kanyang suporta sa kanyang lavables in the Philippines. Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako sa isang maigsing panalangin. Yumuko po tayo. Holy Father in Heaven, we thank you today, Lord. Yun lamang pong masaya kami, Panginoon, na binibigyan mo ng kaligayahan ng bawat isa, Panginoon, ay napakalaking bagay na po sa bawat isa, Lord. We bring you back all the thankfulness, Panginoon, sa lahat ng ito, Lord. Especially yung mga kasama pa yung mga biyaya mo sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon. Pag-iingat mo sa amin, pagpapagaling mo sa amin, total restoration dun sa mga taong may karamdaman, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. You give us the authority, Lord, to pray and to say to this to you, Father God. Salamat po sa lahat ng ito. Maging sa salitang aming maririnig ngayon, Panginoon, alam namin may magiging impact ito sa buhay namin, Panginoon. Lord, itago mo po ako sa iyong bagwis, Panginoon. Only your word, Lord, ang marinig, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Nakadalawang sunod po si PL nung last week. Ano po yung title niya? Yung dalawa po? Pray. Only the storm finds you. Oo. Yung may bagyo. Anong title nun? When the storm finds you. When the storms find you. The next one? Only believe. Yun ang sabi. Don't be afraid, only believe. Walang nakalagay sa dulo, remember. Huwag nating kalilimutan that the Lord is with us, mga kapatid. Yan po yung kailangan nating laging tatandaan. You are a Christian. You have all these promises that the Lord has given into you. Amen? Yeah. Ang title po naman ng aking ibabahagi ngayon ay pinamagatan kong You are stronger than you think. Amen po? Amen. Doon lamang po sa pamagat natin ngayon ay maintindihan. We can understand, right? Wow. Nakakahawa talaga ang English. Doon pa lamang po sa pamagat natin ay ma-discern na natin what this word is all about. You are stronger than you think. Yan po sinabi ni Lord na tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo yung nakikita natin sa sarili natin, but there is something inside of you. Amen. Ang ating pong main text ay manggagaling sa Ephesians 1:13-14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Mapapansin po natin may promise po dito, which is the Holy Spirit. Sabi po dito, nung tumanggap ka kay Hesus Kristo,
Yan yung ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi po, sa Tagalog po, sabi po dito, ibinigay niya ang banal na espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamayari na niya kayo. Ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya. So yung po pala yung selyo. Yung selyo o yung guarantee o yung deposito ng pangako ng Diyos na matatanggap natin yung mga bagay na ipinangako niya sa atin. Nakukuha po ba natin yung ibig sabihin? So may binili kayong isang soft drink sa tindahan. Yung bote po kailangan isoli. Di ba? Anong binibigay natin? Deposito. Di ba? So pagka binalik natin yung bote, babalik ang deposito. Pagbasag na bote, di ba hindi na ibabalik? So yan yon. Anong kailangan natin mga kapatid? Ingatan natin, di ba? Ingatan. Ganyan din yung banal na espiritu na nasa sa inyo mga kapatid. Kailangan nating ingatan. Amen? Amen. The moment na totoong tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, matatanggap mo ang banal na espiritu. Na isang patunay o selyo at garantiya na matatanggap mo ang mga pangako ng Diyos. Dahil hindi na tayo nabubuhay sa makasalanang pagkatao, kundi ayon. Ayon po saan? Yun yung binigay ng Diyos sa patnubay ng banal na espiritu sa buhay natin. Nadinig po ba? Yan po ang sabi sa Romans 8:9. May dalawang klase po o aspeto kung paano ang banal na espiritu, mga kapatid, just to make clear, ay gumaganap sa buhay ng bawat isa. Number 1 po, sa English po, ang tawag dito ay indwelling. O sa pananahan ng banal na espiritu. Diretso po yan. Pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo, agad ibibigay sa atin yan. For those who believe, those who trust, those who give their faith to Jesus, magkakaroon po kayo ng banal na espiritu, yung pananahan ng banal na espiritu sa inyo. Automatic po yan. Yan ay diretsyon, automatic na nasa inyo na ang banal na espiritu. Number 2 po, isa pa, infilling o yung pagpupuno o kapuspusan ng banal na espiritu sa atin. Magkaiba po itong dalawang ito, but both of these two are needed for us to walk in a Christian life, mga kapatid. Sabi po dito, ang kapuspuson ay makakamit mo sa pagsuko mo sa Diyos ng buo. Pag buo po ba may bawas? Wala. Diyan po lumalalim yung espiritu ng Diyos na sinasabi niya sa ating mga buhay. Di po ba? Uy, grabing magpuri at magpasalamat, umawit. Bakit sabi niya? Puspos na puspos siya ng banal na espiritu. Why other people experience this? Yan po yung sabi, sa pagsuko mo sa Diyos ng buo at lahat ng bagay sa buhay mo. Sometimes sa buhay natin, hindi po natin sinusuko lahat. Kaya minsan yung banal na espiritu, sometimes we feel like manipis. Di po ba? Paggising lang sa umaga, sometimes naisip natin, hindi ako sisimba ngayon. Dahil tinatamad ako, dahil umuulan o dahil wala akong pamasahe o dahil may iba kang sinasabi. Dahil yung espiritu ay nasa mute mode sa sarili mo. Kumbaga sa volume control nakahina siya. Bakit? Siguradong may hindi ka isinusurrender sa Diyos, mga kapatid. Di ba kakaibang pakiramdam natin pag naglalagablab tayo at puspos na puspos, di po ba? Na-experience po ba natin ito? Amen. Sa ating pagbabasa ng banal na salita. So kung tayo po ay talagang fully surrender sa Diyos, we are going to feel hunger or hungry dito sa salita ng Diyos. Walang araw na hindi natin matitiis na hindi tayo magbuklat ng scripture. Di po ba? Sino po ang nakakagawa nito? Huwag na po nyo itaas yung kamay nyo. At yan po yung mga dapat natin gawin. Yan po dalawang bagay na yan, yung pagkapuspos at yung pananahan ay dapat DNA na po natin bilang Kristiyano.
Dahil yan po yung magdadala sa atin sa katagumpayan ng buhay natin bilang Kristiyano. Marami tayong sasagupain. May mga nakakasagupa nga, very matured na Kristiyano, pag nasagupa niya, bigla na lang siyang mag-iisip na, Lord, why is this bad thing happening to me right now? Samantalang nagtatights ako, maapoy yung pagbabasa ko ng banal na salita. Pero hindi mo alam, there is something na namimiss ka. Kaya kung hindi po natin namamalas ito, kung hindi natin nararamdaman ito, kung hindi natin na-experience as a Christian, there is something to be filled. May kailangan po tayong punuan. May kailangan tayong dinigin. May kailangan tayong gawin. Dahil Kristiyano na po tayo. Hindi na tayo katulad ng dati. Bago ka na kay Kristo Jesus ka na, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Amen. Di ba? Sabi sa Galatians 2:20, nabubuhay na tayo dahil kay Kristo. At kung gusto nating maging matagumpay yung buhay natin, na sabi ng Diyos ay magkakaroon tayo ng buhay na ganap. Yung buhay na ganap, hindi lamang po yun na puno ang bulsa natin. Hindi lamang po yun na maganda ang bahay natin. Hindi lamang yun na nakatapos ng pag-aaral yung mga anak natin. And after that, what? Anong gagawin natin? Then pag humarap tayo sa Lord, anong sasabihin natin? Yes, anong ginawa mo sa buhay mo? Pero pag yung sinabi ng Lord na ganap na buhay, walang pat lang yun, walang miss, walang gap, no space in between. Sabi niya, from here until dun sa kabilang buhay natin. That is why, nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, sinabi ng Diyos, eto ang banal na Espiritu, sasamahan ka niya. You're going to have a helper para makatawid tayo dito sa buhay natin ito, which is very deceiving sa ating mga tao na nandito sa mundo. Napakadaya, mapanglin lang. Alam na natin ang paraan ng kaaway, pero we always fall. Di ba? Simple lang. Napakadali lang. Maliit at malaki yan ay kasalanan kapag tayo nalalaglag sa butas. Nasabihan ko, ang dami ng kanin mo ngayon ha. Grabe. Anong tawag doon? Binlock na kaagad. Binlock na kaagad. Nasabihan lang, Pastor Henry, yung picture mo, hindi kompleto. Bakit gano'n na pinas mo kahapon? Sino ba itong mga nag-comment na ito? Ay, nako. Grabe, sabi kasi wag na mag-post kung hindi. Joke lamang po. Nag-aaral po ako kasi parang sa akin sabi ko, why am I going to be like, parang nagsosolo ko lagi sa sarili ko. Nakikita ko naman may Facebook, pwede ako mag-say, oy, good morning, how are you? Just to touch people. Pero dahil natatakot ako, minsan sumasablay ako eh. Yun na nga eh. Buti na lang, ito yung topic ko. Nung nabasa ko yung mga comment, okay lang. Aral lang, aral. Yan po yung kailangan nating isa pamuhay bilang Kristiyano, mga kapatid. Tandaan nyo yung pananahan at pagkapuspos. Hindi po pwedeng tau-tauhan lang ang banal na Espiritu sa buhay natin. Di po ba? Oy, Kristiyano ko, I have Holy Spirit in the inner being of myself. But what is the Holy Spirit telling you? Hindi ko ma-discern eh. Bakit? Hindi mo naririnig ang banal na Espiritu kasi wala kang ni konting kapuspusan na nagagawa para makalapit ka doon sa presensya ng Diyos na yung Espiritu niya ay lumapit sa iyo. Mga kapatid, sa kasalanan po kapag tayo nakagawa or sa mga bagay na pinagpapaliban natin, malalaman natin na anong nangyayari. Once we committed sin, nag-grieve, tama ba yung pronunciation ko? Nag-grieve yung Holy Spirit. Hindi natin pwedeng dalhin ng Holy Spirit sa volleyball, sa bingguhan, sa pakikipag-inuman. Di ba? Nasasaktan natin ang banal na Espiritu at dapat seryoso tayo dito. Hindi yung pag nagsimba lang tayo ngayon, mamaya paglabas natin, okay na tayo, malaya na uli ako, I'm free!
Hindi po ganyan ang Kristiyano. Ang Kristiyano po dapat matagumpay ka sa buhay mo dahil may Holy Spirit ka sa buhay mo. Yan po yung topic natin ngayon. Dapat malakas ang kapit mo sa banal na Espiritu dahil yan po ang ibibigay kong 3 bagay na gagawin ng banal na Espiritu sa inyo to make sure you're going to be stronger than you think. Number 1 po, you will be guided. Paano po tayo nagkakaroon ng guide sa banal na Espiritu? Lahat po tayo naranasan natin itong strong conviction, di po ba? Strong conviction. Like what? Like what? Gawa kang mali. Okay. Pag may mali tayong nakikita at ginawa natin, alam natin that we sin. Nagkasala tayo. Maliit at malaki. Nalulungkot ang banal na Espiritu sa buhay natin. Pero sinabi niya, I will guide you. Makinig tayo sa banal na Espiritu. Paano tayo makikinig kung hindi tayo napupuspos ng banal na Espiritu? Di po ba? So, anong kailangan natin gawin? We have prayer, deep meditation. Talk to God. You have your quiet time with the Lord. May may mga paraan tayo upang tayo ay kumbaga sa magkaroon ng malalim na presensya together with the Lord. Sa ating mga devotional time. DNA na po ng Kristiyano yan, mga kapatid. You miss it and you're going to get dry. Marami po tayong pagdadaanan na bagay kapag dahan-dahan nating nilayo yung sarili natin sa Diyos, ang mangyayari sa atin, matutuyo tayo. Parang apoy po yan, pag inalis mo sa bagay yung isang piraso, will going to die soon. Kristiyano lang po ba tayo pag linggo? No. Kailangan po natin to make sure that we are guided, that we are listening. Sabi ng Holy Spirit, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. This calls believers to stay in rhythm with the Holy Spirit's leading daily. Kailangan yung leading po, alam natin. Paggising pa lang sa umaga, linggo, anong nasa isip natin? Going to church. Going to church. Mamlansya ka po muna, baka gusot-gusot yung damit eh. Yan po, going to church. Di po ba? Napaka-simpleng leading ng pero napaka-importante po. You go to church. Kung naisip mo paggising mo sa umaga, may volleyball sa kalang pala ngayon. Inihanda na kagad yung sapatos. Ayun, na-sprain. Na-sprain siya. Hindi siya makapag-pray kay Lord. Bakit ako na-sprain? Kasi linggo ngayon. By right, you need to go to church. Tama po ba? Amen. Parang sasayaw din yan. Sinasabihan tayo ng instructor, okay, cha-cha, marunong ka ba cha-cha? Di ba? Ay kapag pares kaliwa yung paa mo, mawawala ka sa tiyempo. Yun po yung sinasabi ng banal na Espiritu. Dapat nasa rhythm tayo ng banal na Espiritu. Alam po natin yan. Dahil yung sinabi na nanahan ng banal na Espiritu sa atin, lagi ka rin niyang kukuhitin. Yes, amen. At doon mo malalaman na kapag ikaw pala ay lumalapit sa Diyos, lalo siyang lumalapit sa iyo. Yes. James 4:7 po, di ba? James 4:7. Draw near to God. Yun. At lalapit siya sa iyo. Ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu ay only one. Yes. Only one. So, yan po ang sinasabi. Ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay persona. Hindi po yan emotion. Tandaan natin, mga kapatid, kaya kailangan alam natin kung ano yung nasa sa atin. This is the spiritual realm that we need to understand. We have the Holy Spirit as Christian. Number 2 po, you will be empowered.
Sabi po sa Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." This verse clearly shows the power come from the Holy Spirit. Ano po itong mga power na ito? Sabi rin po sa 2 Timothy 1:7, For God has not given us a spirit of fear. Ito, nabanggit na po dito yung isa. But of power and love of sound mind. Isang example lamang po ito yung sinabi doon sa ito yung power na bibigay sa atin ng Lord. So if we have the Holy Spirit in us, may power kayo. Hindi yung masabihan ka lang ng konti Talaga naman. Di ba? Masabihan ka lang na parang sumisikip na yung damit mo. Hindi na maipinta. Ako po, dati po ako maramdamin ako sa pagkain. Sinisiwalat ko po para makalaya na ako. Nakalaya na po ako actually. Sabihan mo ako na ganon sa pagkain dati. Nako. Dati po yun. Iyan, may mga ganyan tayo dati. But the Lord will going to give us the Spirit. Amen. Ano po yung mga power of the Holy Spirit na binigay sa atin? Love, joy, peace, kindness, faithfulness, gentleness, self-control, patience. Yan po yung mga dapat meron tayo. Ang tanong, ilan na doon ang meron ka? Di ba? Meron akong nakikita dyan na sabi niya, I'm good. Pero siguro kulang pa siya ng 2. Hindi ko sasabihin kung sino. Ganyan naman po, sabi ni Lord, once na dinala natin yung sarili natin sa Kanya, we are not really perfect. Amen. We are called to perfection. But with submitted heart, yun ang kailangan ng Lord sa atin. Teachable. Yes, teachable heart. Pero kapag ka matigas na ang puso mo, abay, pag hinalo sa pinapaitan nyo, Joke lang ito. Hindi po, kapag ka tayo, tumitigas na yung puso natin minsan kapag ka na hindi tayo naging kumbaga hindi ka agad natin na isurrender. Pag hindi ka agad natin na surrender, una sasabihin mo, naintindihan ako ni Lord. Pangalawa, ano naman sabi ni Lord doon sa verse na ganito, 77 ulit na, di ba? Mapagpatawad. Di ba? Pero actually, naghahanap ka ng lusot doon sa mga ginagawa mo. You're trying to make doon sa mga, di ba? Especially sa ating mga ministry, mga kapatid. Oo nga. Opo. Lahat po tayo ay disipulo na ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Lahat ng naniwala, tumanggap, at namuhay sa turo ng ating Panginoong Hesukristo ay disipulo na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Anong sabi po sa Matthew 28:19 ba? Yung Great Commission Teamless. 28:19. Sabi doon, go to all nations. Sabi doon sa mga disipulo, di ba? Anong gagawin? Preach the gospel. Baptize them. Di ba? May nagawa na po ba tayo? Ilang taon na akong Kristiyano? Mga 10 mahigit na. May nasabi na ba ako sa kapwa ko, sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko? And the best, at yung pinaka-the best is yung sa pamilya mo. Amen. Hindi naman po sa pagtuligsa doon sa mga ibang relihiyon. Ako po ay sarado dati. Bumubuhat pa ako sa prosesyon ng napakabigat na kahoy. Pinuprosesyon sa ilog. Muntik na ako malunod sa beses. Muntik na po ako malunod sa beses. And then, nung na-find out ko nung natuklasan ko nung pinakita sa akin ng Lord yung katotohanan, lumaya ako. So sa ating mga pamilya, diretso sinabi ko sa kapatid ko,
na hindi yan ang tamang pagsamba. So, nagawa na po ba natin yan sa ating mga... Dapat yung pamilya natin ang una nating nababahaginan. Amen. Yes. The Holy Spirit brings power not fear or weakness. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Hindi dapat tayo yung palembot-lembot at mahina at takot na takot. Kung sakaling kayang lalabas tayo lahat dito, tapos i-interviewin kung Christian tayo. Tapos nakita natin may mga pulis. Wala pang sinasabi, nakita natin may mga pulis. Anong maiisip natin? Di ba? Hinahanap yung mga Kristiyano. Hinahanap yung mga Kristiyano, tapos mga pulis, mga army nandiyan sa harap. Isa-isang sinasakay sa van. Di ba? Ihanda natin ang ating mga sarili, mga kapatid. We need to have the Holy Spirit in us to make us stand firm. Matapang tayo. Yes, yung may power ka ng banal na Espiritu, dapat makita yan sa buhay ng bawat isa. Hindi ito physical o sariling galing lamang, mga kapatid, kundi ito yung di pangkaraniwang karunungan na binibigay sa atin ng Panginoon, nakatago sa atin. Dapat napapractice natin ito. Galing ito sa Diyos na mayroon ka bilang isang Kristiyano, tandaan natin. Isipin natin mabuti na ako ay Kristiyano, I have the Holy Spirit in me, and I want to stand firm in my, sa pananampalataya ko. Na all these things I can do. Makakagawa ka ng bagay na hindi mo kayang gawin kung sa sarili mo lamang, hindi mo magagawa. Yes. Yan ang binibigay sa... Hindi kayo nagtataka pag kami nagawa tayong bagay na ganon? Maikwento ko isang beses nagtatrabaho ako sa SIA, Singapore Airlines. May kinakalibrate po ako isang equipment. Yung po ay para sa pressurization ng aircraft once it's climbing. Nung kinakalibrate ko na siya, biglang nag-red yung screen, nag-warning, warning, warning, warning. Abort, abort, parang gusto niyang, kumbaga sa yung simulation ng aeroplano ay ibaba. Sabi ko, Lord, na ano po ako doon, tawag doon, bigla akong nataranta, hindi ko alam gagawin. I begin to panic. Naalala ko yung isang kasama ko sa trabaho kasi nasira niya yung maliit. Napakalaki ng binayaran. Yung sa akin, yung mother of all these three, yung inahin. Sabi ko, patay kang bata ka, may utang na, nakulong pa, sabay uwi sa Pilipinas. Hindi ko tinanggap yon na sinasabi ng kaaway sa akin. Amen. The enemy infuses agad sa akin ng fear na hindi mo kaya yan, ng takot. Pero ito po ang ginawa ko. Glory to God. But when I close my eyes, bakit kinulos ko ang eyes? Kasi nakikita ko yung pumupula na nagre-red. Katakot-takot, tugudug, naghahabulan yung mga daga sa... Di ba? Kinlose ko yung eyes kahit sa ating prayer, kaya tayo nagko-close ng eyes. To close our eyes in this world. But to feel the presence. So, yun po, I hear a small voice in my spirit. Actually, nag-scan po ako dun sa ganyang kakapal na libro, saying, press the button you just read. Yung nabasa ko po nung oras na yun, read from the manual. Bahala na, pero nagtitiwala ako sa Lord. Pinrest ko. Yung niya, biglang nawala yung red, tapos nag-subside yung pressure na overpressure. Kasi napakaliit pong pressure nun. Yung hinihinga natin sa loob ng eroplano, kinakalibrate po yun. Calibrated po yun. So, and I believe it is the Holy Spirit, mga kapatid, that nagsabi sa akin, pindutin mo na yan. Di ba? Yung po, sabi ko, Lord, ganun pala kapag ikaw ay talagang, ang tawag doon, hindi po desperate. Na ako ay nananangan at naniniwala sa iyo. Nangyari po yun nung unang ko sa SIA. Yung po, nakagawa ako ng bagay na hindi ko kayang gawin. When you surrender to the Holy Spirit within you. Within you. Within you. You. Yung nasa sa atin po na banal na Espiritu.
Kilalanin po natin, makipagkamay tayo sa Kanya. Amen. Di ba? Hand to hand. Hindi po literal na magkaway. Yun po ang magagawa natin. We can do things that we ourselves, we don't imagine na kaya natin gawin. Number 3, you will be strengthened. Not only in the physical, but through your spirit as well. Sabi po sa Ephesians 3:16, I pray, ito po yung sinabi ni Pablo doon, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Inner being. The Spirit empowers us internally to stand strong and live out to God's will. Ano pong ibig sabihin? Kailangan alam natin. You are stronger than you think. Bibigyan ka ng lakas para matagalan mo ang mga mabibigat na bagay na masasalubong mo. Yung pong inner strength na yun, yung masasalubong natin, hindi galing sa labas na yung may lakas kang iinumin, vitamins o ano. Hindi po yun. Yung strength, inner strength is yung how you stand. Yung pressure, yung anxiety, and all these things that, like nagtitrigger sa iyo para bumigay. Susuko na ba ako? Uuwi na ba ako? Sasakalin ko na ba to? Diba? Pero hindi. Dahil may banal na espiritu ka, you say, good morning, madam. Di ba? Kahit nagtatangs yung madam mo. Kahit nagtatangs, di ba? Good morning, madam. Yes, sir. Alam niyo ba yun, sir? Salary in return yun. That's why I don't bring myself down when I say yes, sir. Di ba? Madam. Ibig sabihin, madami ka pang babayaran sa akin. Diba? Isang taon, sino ba yung nag-post nun? Isang taon ng, nakalimutan ko yung, si Dayan. Isang taon ng, natawag doon? Kakabunga nga, isang taon na rin akong nagre-reklamo. Pero until now, magkasama sila. Di ba? Dahil yung isa kailangan niya magluluto sa kanya. Dahil yung isa, siyempre, walang magpapasahod sa kanya. You see? Yung po yun. Bibigyan tayo ng kalakasan ng loob. Instead, we're going to murmur, we're going to say something like, para, kumbaga sa magkaroon tayo ng makaganti tayo doon sa nararanasan natin. No! The Holy Spirit will give you inner peace, inner strength, inner emotion. Amen? Maaaring mapagod ka physically pero sa espiritu ay puno ka. Di ba? Pagod na pagod pero umaawit pa rin. Yes. Amen. Oh, nabubunot mo pa yung kisame. Di ba? Grabing strength. Nakita ko sa Facebook, sa video, yung babae, mataas. Biro mo nagpupunas ng bintana, ang taas. Sabi ko, paano niya nagagawa yun? Grabe, parang Spider-Man. Di ba? Yung spider nga pag nalaglag palagay ko may kakalagyan. Palalakasin ka at bibigyan ng lakas ng loob na malinaw at malinaw na pagdidesisyon. Yes. Hindi lang palalakasin ng loob, sasagot na kaya ako dito or nito. Hindi. At malinaw na pagdidesisyon. Para iwasan ng mga mali, tandaan po natin, at makasalanang bagay at sumunod sa gusto ng Diyos. Amen po? Yes. Napakalinaw po, di po ba? Patatatagin ka sa iyong pananampalataya, tapang at tiwala sa sarili. Yes. Hallelujah. Magiging malakas ka emotionally and spiritually. Yan po yung sabi doon. So, you are, mga kapatid. Stronger than you think. Para nakita niya, you are stronger than you think. You have the seal and guarantee. Oh, pag wala kayong selyo, tandaan niyo po, ng fulfillment ng pangako ng Diyos. Alam ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin kakayanin na makalagpas sa buhay na ito, sa ligtas at panganib na gawa ng dyablo. Walang magagawa ang ating mga sariling kaalaman o ang ating mga talento lamang kung ang ating gagamitin. Dapat po malinaw to at maliwanag, mapapahamak at mapapahamak tayo.
Dahil alam ng kaaway kung paano tayo lalansihin o dadayain. Alam niya kung saan lugar ka aatakihin. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maselyuhan tayo at magkaroon ng garantiya na makalagpas tayo sa patibong at pagsubok ng buhay. You are tama. You are stronger than you think, mga kapatid, dahil sa banal na Espiritu na pinadala ng Diyos para sa iyo. Ang siyang magiging gabay, ang magbibigay ng karunungan, magpapalakas sa atin spiritually. This is the truth when you receive Jesus. Ang hamon ko po sa bawat isa, kailangan natin mga kapatid. Kailangan natin mga kapatid ang lahatang pagsusuko. Dahil ito pong pananahan at pagiging puspos natin is the key thing of in a Christian life. Ito po yung dapat nating matandaan. Pagsuko ng buhay natin sa Diyos ng ating isip, puso, at ng ating mga sarili. Pag may itinago ka, ang gagaling naman ito mga. Kaya po napakasarap tumayo dito at magbahagi. Napaka-smarte, napakatatalino. Kita niyo yan? You are created with utmost talent. Sarili at ng ating oras at panahon, mga kapatid. Surrender natin kay Lord. Surrender natin. Makikita natin. Hindi lamang ganyang kasaya magiging buhay ninyo. We are not exempted that we are not going to experience hardships, all these things. Pero makita nyo kapag ka umaalo na ang buhay, financial, health, sa relation, makikita nyo kung wala tayong kakapitan at wala ang banal na Espiritu sa atin bilang Kristiyano, ano ang magiging desisyon natin? A lot of people experiencing this, kung hindi sila Kristiyano, anong gagawin? Pinaghahatian nila ang kanilang kayamanan. They're parting ways. Naghihiwalay sila. Bakit? Kasi walang agreement. Walang bigayan. Walang pagmamahal. Yung pagmamahal natin, kung yung pagmamahal lang natin ang aasahan natin, hindi to ganun kalalim yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. That even kung ano man yung nagawa ay kaya mong patawarin. It's a hypocrisy pag sinabi natin, I love you. Kaya kong ialay ang buhay ko sa iyo. No. Tanging ating Panginoong Jesucristo namang nag-alay ng buhay para sa atin. Doon lamang magagalaw ng Diyos ang buhay natin kung isusurrender natin ng buong ating mga sarili. Kung patuloy lang natin gagawing bantay bahay ang ating ang banal na Espiritu sa ating mga sarili o tau-tauhan, hindi natin gagawin ang iniutos sa ating na Diyos. Ano pa? Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba gusto natin sumunod sa Diyos? Then we need to understand, dapat nating sundin yung sinasabi ng Lord sa atin. Nasasaktan ng banal na Espiritu kapag tayo may nagagawang kasalanan. May nagagawa tayong pagkukulang, not only to the Holy Spirit and to ourselves also. Dahil lumalayo tayo sa grasya, sa pabor, sa blessing, sa harvest na gustong bigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya anong dapat natin gawin? Surrender natin yung sarili natin fully sa Lord. At ginagarantiyahan ko na ma-experience natin to both yung pananahan at yung pagkapuspos natin ng banal na Espiritu. Kristiyano tayo. DNA natin to. At ang Diyos, ang pag-ibig niya ay hindi lang ganun kababaw. Kung gaano kalalim that He want you to give the fullness of life, magtagumpay ka hanggang through eternity, mga kapatid. And God will answer you all your kung ano man yung gusto nyong dalhin sa Panginoon. Amen? Amen! Gusto ko pong ipanalangin itong
Isang bagay nito na gusto kong magsabay-sabay tayo lahat na ipanalangin. It's something like a declaration. Sige po, tumayo po tayo. Sumunod po kayo sa akin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa paalala mo sa araw na ito Araw na ito. na mas malakas ako kaysa sa akala ko. Hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil ikaw ay nanahan sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag ako'y nanghihina, napapagod, nabibigatan, o natatakot, tulungan mo akong maalaala ang iyong lakas. Ay nahayag sa aking kahinaan. Ipaalala mo sa akin na hindi ko kailangang umasa sa sarili kong disiplina o damdamin sapagkat mas dakila ang nasa akin kaysa nasa sanlibutan. Mas dakila ang nasa akin kaysa sa sanlibutan. Panginoon, punuin mo akong muli ng iyong Espiritu. Palakasin mo ang aking puso, isipan at kaluluwa. Harapin ko nawa ang araw na ito nang may tapang, hindi takot. May pananampalataya, hindi pag-aalinlangan. May lakas ng loob, hindi kababaan. Sinabi mo sa iyong salita na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi mo sa iyo na lahat na magagawa ko ang lahat sa bagay sa pamamagitan ng Kristo Na nagpapalakas sa akin. nagpapalakas sa akin. Kaya't pipiliin kong maniwala Kaya pinili ko ang maniwala kahit hindi ko ito nararamdaman. kahit hindi ko ito nararamdaman. Turuan mo akong lampasan ang mga bagay na pumipigil sa akin. Turuan mo ako ng masalamat bagay na nagpapigil sa akin. Ipaalala mo sa akin na mga plano mo para sa akin ay mas dakila. Ipaalala mo sa akin ang mga plano mo sa akin ay mas dakila. Kaysa anumang hadlang sa aking harapan. Kaysa lamang hadlang sa aking harapan. Tulungan mo akong lumakad sa iyong kapangyarihan, Tulungan mo ako lumakad sa iyong kapangyarihan. hindi sa sarili kong lakas. Hindi sa sarili kong lakas. Sa araw na ito, Sa araw na ito, pinapahayag ko, pinakahayag ko, mas malakas ako kaysa sa akala ko. mas malakas ako kaysa sa akala ko. Dahil ikaw ay nasa akin, Dahil ikaw ay nasa akin, at ikaw ang aking kalakasan. ikaw ang aking kalakasan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Salamat po. Binibigay ko po ang mikropono kay PL.